Magandang araw mga katakot. Ako po si Niji, ang inyong tagapagsalaysay. Masaya naming inihahandog sa inyo ang channel na ito kung saan linggo-linggo kaming mag-a-upload ng true horror stories. Sana magustuhan ninyo. Noong high school pa ako, ay may naging kaibigan akong napakalakas ng third eye. Itawag na lamang natin siya sa pangalan na Trish. Si Trish ay tahimik at seryosong tao, pero maayos naman siyang makitungo sa lahat ng kaklase namin. Isang dahilan ng kanyang pagkaseryoso ay ang kakayahang makakita ng mga multo. Ayon sa kanya, ay wala itong pinipiling oras o araw. Minsan naman ay hindi mo halata na multo ang mga ito dahil pareho din ang itsura nila sa mga buhay na tao. May mga pangyayari na si Trish ay biglang lalakad palayo at iniiwan kami. Noong una ay inaakala namin na sumpungin lang siya. Kalaunan ay nasabi niya rin ang totoong dahilan sa amin. Ito'y sa dahil bigla siyang may nakikita na malapit lamang sa pwesto namin. Sa takot at kaba ay lumalayo na lamang siya nang walang pasabi sa amin. Madali naman namin siyang naintindihan at mula noon ay sinusuportahan namin siya sa kanyang dinadanas. Kalaunan ay naging vocal na din siya tungkol sa mga nakikita niya. Isang araw sa aming klase sa math, ay abala kaming nagsasagot ng quiz. Madalas pag quiz ay lumilipat ako malapit kay Trish para magpatulong dahil mahina ako sa math. Ang math teacher namin noon ay may katamaran, kaya si Trish ang kanyang pinapacheck ng mga papel namin. Matapos ang quiz ay tumayo na ang aming teacher para kolektahin na ang mga papel namin. Pass your papers na class. Hayag ng math teacher namin. Saan si Trish? Pahabol na tanong nito. Present po, sir. Taas kamay naman si Trish. Tulad ng nakaugalian ay chinek muna ni Sir ang papel ni Trish. Siyempre, perfect. Forte kasi ni Trish ang math. Pag-abot ko ng aking papel kay Sir, ay bumalik ako agad sa upuan na hindi naman talaga sa akin. Napatingin ako sa harapan ko at ayun si Trish, nakatungo. Akala ko ay nakatulog siya, ngunit nakita ko na bukas naman ang mga mata niya. Pinili kong hindi muna magtanong dahil baka masita pa ako ni Sir. Pakibigay na lang sa akin bukas, Trish, ha? Bili ni Sir kay Trish at inabot dito lahat ng papel namin. Nakakapagtaka dahil hindi sumagot si Trish kay Sir. Sa halip ay tumangulang ito at muling bumalik sa pagtungo niya ng ulo. Deadma naman si Sir dito at nag-dismiss na ng klase. Mape ang sunod na klase namin noon. Pag health nga naman ay medyo nakakaantok, hindi tulad ng PE, music at arts.
Bumalik muna ako sa totoong upuan ko na bandang likuran na at malayo-layo kay Trish. Habang tinatalakay namin ang tungkol sa mga barbiturate, ay napansin ko muli na nakatungo pa rin si Trish. Napapaisip na ako kung ano ang nangyayari nang biglang may narinig ako sa bandang tabi ko na mga kaklase ko na nagbubulungan. Sina Aika at Arlene. Kanina pa siya dyan, Arlene. Oo, Aika. Nakikita ko din. Ilang minutes na lang, break time na. Baba tayo agad. Ako ay naguguluhan sa narinig ko. Sumulyap ako ng bahagya kina Aika at Arlene at napansin ko na nakatingin sila sa direksyon na malapit sa harapan na pinto ng classroom, kung saan malapit ang pwesto ni Trish. Napagtanto ko na may nakikita na naman si Trish, kaya siya'y nakatungo lamang. Hindi naman siya makaalis ng classroom dahil kasalukuyan kaming nagkaklase. Tumayo kaming lahat para magdasal. Habang nagdadasal ay naririnig ko pa rin ang bulungan nila Aika at Arlene. Hindi sila mapakali, ngunit di ko naman din sila masisi. Matapos ang dasal ay narinig ko silang nag-aya sa isa't isang bumaba at nagmamadali pa. Si Trish naman ay wala na sa kanyang upuan. Hinanap ko ang kaibigan ko at natagpuan siyang nasa labas ng classroom na nakatanaw sa malayo mula sa aming third floor na balkonahe. Nilapitan ko siya agad at kinumusta. Agad niyang sinabi sa akin ang kaniyang mga nakita. Noon pang math time ay bigla daw may babaeng nakatayo sa may pinto ng classroom. Siya ay nakasuot ng puting belo. Minabuti na ni Trish na hindi na tumingin pa sa itsura nito. Andun lamang daw ito hanggang magmape. Kalaunan ay palakad-lakad pa daw ito sa bandang harap ni Trish. Kaya iniiwasan niya ang tingin dito. Sa oras na magdasal daw kami, ay tumawid ito sa harapan. Halos tumama pa sa aming mape teacher at nang matapos ang dasal ay kitang-kita ni Trish na ito ay tumagos sa pader. Doon daw siya kinilabutan at lumabas na ng tuluyan ng classroom. Sana daw ay hindi na ito magpakita muli. Nakinig lamang ako sa kaibigan ko hanggang sa nag-aya na din itong bumaba para mag-lunch. Sa aming paglalakad, ay nakita namin sa isang sulok ng staircase sina Aika at Arlene nakausap ang iba pa naming kaklase tungkol din sa kanilang nakita. Dinaanan lang namin sila pababa. Sa totoo lang, kung hindi nagsasabi sa akin si Trish, ay hindi ako maniniwala sa mga sinasabi nila Aika at Arlene dahil hilig nila ang ikwento ang lahat ng kanilang mga nakikita sa mga popular na mga kaklase namin at hindi sa mga totoo nilang kaibigan. Mabuti naman ay hindi na nagpakita ang babaeng nakabelo kay Trish, Aika at Arlene. Tila ang paglusot nito sa pader ay talagang pag-alis din ito sa aming classroom.
Ang kwentong ito ay nangyari sa isa sa aking mga estudyante ilang taon na nakalipas. Natatandaan ko na grade 6 ang baitang nahawak ko noong panahon na iyon. Mayroon akong isang estudyanteng babae na medyo napapansin ko na tila hindi interesado sa aking klase. Lagi siyang nakatingin sa ibaba at hindi halos nagsasalita o nakikisali sa mga aktibidad sa klase. Kung ako ang tatanungin, ay tila hindi siya nakikinig. Hindi ko muna ito tinanong dahil baka naman ganun siya sa lahat pala ng klase. Nagtanong ako sa aking mga kapwa-guro at nakumpirma na sa lahat ng klase ay ganun nga siya. Ang iba pa nga ay naaasar na sa kanyang inaasal. Nagdesisyon akong subukan na kausapin siya, ngunit hindi tungkol sa napapansin ko. Sa kanya ako nagpatulong magbuhat ng mga formal theme book ng klase nila. Habang naglalakad papuntang faculty room, ay sinubukan ko siyang kumustahin. "Oh, how are you doing so far?" Tanong ko sa estudyante. Ingles ang ginagamit ko dahil ako ay isang English teacher. Kailangan maging magandang halimbawa ako sa mga estudyante. "Miss, I'm okay naman po." Mahinang sagot ni Claire. "What topic did you choose for the theme writing?" Muli kong tanong kay Claire. "Miss, I chose the one about how you can help protect our planet as a student." Mahinang sumagot si Claire. "Good choice, Claire. I look forward to reading your formal theme writing." "Oh, here we are." Nakarating na kami ng faculty room at tumungo sa desk ko na nasa kabilang dulo ng entrance. "Thank you, Claire, for your help. You may use the door nearby. I think this way is closer to your classroom. I'll open it for you." Sabi ko sa bata nang bigla niya akong pinigilan. "It's okay po, miss. I'll pass through the other side na lang po. Thank you." Nagmamadaling sabi ni Claire bago ito naglakad ng mabilis palayo. Dumaan siya sa parehong daanan nung papunta kami ng faculty room. Nagulat ako, ngunit hinayaan ko na lang. Mukhang mabait naman ang bata at maayos kausap. Tila iba ang asal niya kaninang kausap ko siya at sa kung paano siya sa klase. Kalaunan ay nasanay na lamang ako sa asal ni Claire. Hindi ko na lang inisipan ng masama ito. Maayos naman ang mga grades niya sa lahat ng asignatura. Ang napansin ko ay tila masigla siya pag nasa labas ng classroom. Nakikita ko ang kilos at asal nito kasama ang mga kaibigan sa kantin, sa quadrangle at sa mga oras na nakakasalubong ko siya. Masasabi ko ay iba siya pag nasa loob ng classroom. Ang pagtataka na ito ay nasagot ng matalik na kaibigan niya na si Lorraine. Nakausap ko si Lorraine nung pumunta ito ng faculty room upang mag-submit ng proyekto. Si Claire pala ay may third eye. Hindi naman daw madalas makakita, ngunit mayroon siyang laging nakikita sa pasilyo na katapat ng classroom nila.
Natanaw niya sa bintana mula sa kinauupuan niya ang isang sundalo na nagmamartsa tuwing hapon. Ang nakakakilabot dito ay wala itong ulo. Paikot-ikot lamang ito sa pasilyo at pagsapit ng uwian nila ay nawawala na ito. Kwento ni Lorraine ay tuwing Biyernes kung kailan kasama sa cleaner si Claire ay lagi ito nagpapahintay dahil baka maiwan siya sa classroom mag-isa at may makita pa na kung ano sa pasilyo. Kaya laging nakatingin sa ibaba si Claire dahil ayaw niya makita ang nagmamartsang sundalo na walang ulo sa pasilyo sa tapat ng kanilang classroom. Napaisip ako pagkatapos ikwento sa akin ni Lorraine ang lahat. Kawawa naman pala si Claire. Ang oras ko sa section nila ay mga 3:00 na ng hapon. Malamang ay ayun ang mga oras na nakikita na ni Claire ang sundalong walang ulo. Naawa ako sa bata sa kanyang nararanasan. Minabuti kong sabihin ito sa aming principal na madre na si Sister Agatha. Kung pwede ay bigyan ng oras na mapamisahan ang pasilyo sa may classroom nila Claire. Dahil sa naniniwala din sa mga ganitong bagay, si Sister Agatha ay pinayagan niya ito at nakapag-schedule ng misa sa nasabing pasilyo. Nagtataka ang ibang kapwa teachers ko, ngunit minabuti na lang namin ni Sister Agatha na hindi sabihin ang totoong dahilan ng pagpamisa. Isang hapon ng Biyernes kung kailan exams at half-day ang mga estudyante ay pinamisahan namin ang pasilyo at pagkatapos ay nag-ikot sa buong school building ang pari para basbasan ang bawat pasilyo. Ilang buwan ang lumipas at tila may magandang epekto ang pamisa sa pasilyo. Napansin ang pagiging aktibo ni Claire sa klase, lalo na sa recitation. Kaya lubos na kinagagalak ito ng lahat ng co-teachers ko at sa pagkakataong ito ay nakilala na nila ang tunay na kabutihan ni Claire bilang estudyante. Nasa una ay aming hinusgahan. Noong high school ako ay may naging guro ako na sinasabi nilang malakas ang third eye. Ang pangyayaring ito ay isa lamang sa kanyang mga naranasan at ito ay nangyari noon sa TLE Lab. Si Miss Pineda na mas tinatawag namin na Miss Lerma ay isang guro sa TLE. Bukod dito ay siya din ang naka-assign sa TLE Lab. Sa panahon na ito ay aktibo ang paggamit ng mga estudyante ng TLE Lab kaya madalas din ay naiiwan si Miss Lerma dito upang mag-check ng mga gamit at magligpit. Isang hapon, pag-alis ng isang section, ay nagsimula ng magligpit si Miss Lerma. Hindi maiwasan na siya ay magwalis muli dahil syempre may iba sa mga estudyante na hindi talaga marunong pa maglinis ng maayos. Sa oras na ito ay naramdaman niya na tila may nakatingin sa kanya. Napatigil siya sa ginagawa niya at nagsalita.
Naglilinis lang ako. Malapit na ako matapos. Sabi ni Miss Lerma. Noong oras na iyon ay may itim na figura sa dulong bahagi ng TLE Lab. Hindi na lang ito tinitingnan ni Miss Lerma upang hindi siya tuluyang matakot. At sa pagkausap niya dito ay tila hindi ito ang unang engkwentro niya sa nilalang. Gumalaw ang sofa sa dulong bahagi ng TLE Lab, katabi ng itim na figura. Muling napatigil si Miss Lerma at nagsalita. Kailangan ko tapusin ito. Iipisin tayo dito eh. Pataray na sinabi ni Miss Lerma sa figura. Nagbigay palugit naman sa kanya ito ng ilan pang minuto nang tumunog naman ang mga plato at baso sa may kusina na bahagi ng TLE Lab. Magsasalita sana muli si Miss Lerma nang nagulantang siya dahil ang itim na figura ay nasa harap na niya. Buti na lang ay hindi niya ito nakatitigan at sa ibaba lamang siya nakatingin. Ito ay salamat sa pagwalis niya. Ay, grabe ka naman. Huwag ganyan ah. Eto na, matatapos na. Pakiusap na ni Miss Lerma. Nanginginig na siya sa takot habang minamadali na ang ginagawa. Lumayo siya sa panibagong pwesto ng figura at nagmamadaling isinandal ang walis at dustpan sa pader katabi ng pintuan. Sa oras na ito ay umurong mag-isa ang upuan na malapit sa kanya. Napasigaw na siya ng kaunti at agad na pinatay ang ilaw at lumabas na ng lab. Sa pagsara niya ng pinto ay may narinig siyang boses ng babae. Alis. Tumakbo na si Miss Lerma palayo ng TLE Lab at humahangos na nakarating sa faculty room kung saan iilan pa sa co-teachers niya ang nag-o-overtime. Day, ano nangyari sa'yo? Bakit parang hingal na hingal ka? Pag-alala ng isa sa kaibigan niyang co-teacher. Miss Grace, naku, ayan na naman siya. Hindi ko na kaya magpahapon dyan sa TLE Lab. Hayag ni Miss Lerma sa kaibigan na tila na pagsabihan na niya tungkol sa problema niya sa TLE Lab. Sabi ko naman sa iyo, Miss, huwag ka na kasi magpahapon dyan. O kaya siguraduhin mong may kasama ka, kahit si Manang Zenny. Di ba wala naman yung nararamdamang multo kahit mag-isa siya sa TLE Lab? Hayag ni Miss Grace. Ay, oo nga, makikiusap na ako kay Manang. Di ba area niya naman ang first floor? Ay naku na talaga, ayoko nang maulit yan. Sagot ni Miss Lerma. Lumipas ang ilang linggo at natupad din ang nais ni Miss Lerma na kasama si Manang Zenny sa paglinis ng TLE Lab. Pagkatapos ito gamitin ng last section. Hayahay talaga na may kasama siya dahil wala siyang nararamdamang kakaiba. Ngunit isang hapon ay nagulat si Miss Lerma na nagsabi sa kanya si Manang Zenny na kung pwede ay umaga na lamang siya sa TLE Lab dahil siya ay may narinig na boses nung minsan na nagpagabi siya. Tinanong ni Miss Lerma kung ano ang kaniyang narinig at ang sabi ni Manang Zenny ay pinapaalis daw siya nito. Kalaunan ay pinabasbas na ng school ang TLE Lab dahil marami na din nakakaranas ng kababalaghan dito
Ngunit kahit ito ay nabasbasan na, ay umiiwas na si Miss Lerma na magpahapon o magpaiwan dito. Dahil kung maaari, ay ayaw na niyang makaengkwentro ang itim na figura. Kamusta mga katakot? Sana nagustuhan ninyo ang aming mga kwento. Kung di nakakaabala ay pakiclick na din ang like at subscribe button. Follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.